Ito pala ang kwento ng buhay ni Mary Ann Maslog, halika at alamin natin. Si Mary Ann Maslog ay isang Pilipinang negosyante na nakilala dahil sa pagkakasangkot niya sa mga malalaking kaso ng katiwalian at sa pagpapanggap na patay para makaiwas sa kulungan. Maagang buhay at trabaho. Kapanganakan, ayon sa mga record ng Senado, ipinanganak siya noong 1985 pero may duda sa tunay niyang edad. Unang trabaho noong 1992, nagtrabaho siya bilang medical representative sa Dispo Philippines sa Davao City. Promosyon, na-promote siya bilang assistant sales manager at lumipat sa Butuan. Negosyo, noong 1997, nagtayo siya at ang asawa niyang si Romel Maslog ng kumpanyang Esteem Enterprises, na kumuha ng mga kontrata sa gobyerno para sa libro at gamot. Mga iskandalo, textbook scam 1998, nasangkot siya sa 24 na milyong piso scam sa mga aklat ng DepEd. Inakusahan siyang gumamit ng peking papeles para makuha ang bayad kahit walang na-deliver na libro. Panunuhol 1999, inakusahan siyang nagdala ng kahon na may 3 na milyong piso sa Malacanang bilang suhol para mailabas ang pondo. Peking kamatayan. Nagpanggap na patay 2019, nagkunwari siyang patay para makaiwas sa kaso. Pati ang sarili niyang anak ay napaniwala niya. Bagong pangalan, gumamit siya ng pangalang Jessica Francisco at tumira sa ibang bansa. Pag-aresto 2024, inaresto siya ng NBI sa Quezon City matapos ireklamo ng panloloko sa 8 na milyong piso. Sa fingerprint, napatunayang siya si Mary Ann Maslog. Mga huling pangyayari. Hatol, Enero taong 2025, hinatulan siya ng Sandigan Bayan ng 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong dahil sa textbook scam. Walang piyansa, noong 2026, hindi siya pinayagang magpiyansa dahil may posibilidad siyang tumakas. Iba pang investigasyon, kinwestiyon din siya sa Senado at tinawag ng ilang opisyal na sinungaling. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!